sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na binibigyang muli ng ating rabay ng pagkakataon para po ipangaral ang kanyang salita. Naway tayo po ay magkaroon ng pangunawa ng pagpapala na sa ating mga maririnig, tayo po ay mabigyan ng tinatawag na kaalaman at bagbag na puso at mababang loob na matanggap po sana natin salitang ating maririnig mula sa rabay. At tayo po sana ay magkaroon ng tinatawag na dagdag kaalaman at lalo po sanang magtumibay ang ating mga pananampalataya. Alam po ninyo, bagamat itong nakaraang po ay kami po ay naglalakbay ng aking may bahay, hindi po tayo nakakalimot na bigyan ng rabay ng kanyang aral. Tunay nga po na tayo po ay hindi kinakalimutan ng rabay na matuto sa kanyang salita. At sa aral pong ibinigay niya po sa atin, dagdag na naman po ito ng ating pangunawa na sana po ay magkaroon tayo ng tinatawag na matabang puso o matabang lupain na pagtutubuan ng tinatawag na salita ng ating Ama. At naway ito'y mamunga ng pagpapala mula po sa ating Ama sa pamamagitan po ng kanyang banal na Espiritu na tayo po'y makatugon sa kanyang mga hinihiling na gawain po sa atin. Narinig ko po kanina sa mga women's ministry na irrevocable po ang pagpapala pong ibinibigay ng ating Ama sa atin. Meaning, hindi po mababago. Kaya sa araw pong ito, muli po tayong binigyan ng ating rabay ng aral na bagamat tayo po ay matagal nang nag-aaral at matagal na natin kinikilala ang ating Ama at ang ating manunubos. Pero parang sa tingin natin parang may kulang. Dahil ang ibinigay na pamagat ng ating rabay panahon na para makilala natin ang ating Ama at Elohim. It is about time to know Him. Alam po ninyo, ang ating pong pangunawa ay ayon po sa ating naririnig, ayon po sa ating nababasa, ayon po sa ating mga gawa, at ayon po sa ating mga nakakathang isip. Dito po natin ibinabase ang ating mga desisyon sa buhay. At kung tayo po ay nagsasabing kilala natin ang ating Amang nasa langit, talasasin po natin kung talaga nga pong kilala na natin siya. Dahil kung alam po natin ang kwento ng bayang Israel, ipinaunawa po sa kanila ng Ama, una, kung sino po ang ating Elohim. Pero mapapansin po natin na para bang may kulang sa naging buhay ng bayang Israel. At kung sila po na pinili ng Ama, masasabi po natin na hindi lang po minsan o dalawang beses na tumalikod sa kanilang Elohim at Ama, baka rin po tayo ay hindi pa maging lubos ang ating pangunawa, bagamat sinasabi natin kilala natin ang ating Elohim at kilala natin ang ating Rabbi Yeshua. Matatalastas po natin ngayon, mahal na kapatid, ang aral na ibinigay ng Rabay. At kung kayo po ay may maikling lapis, ito po ay mas makakabuti kaysa sa mahabang memorya. So talasasin po natin ang aral na ibinigay ng ating Rabay kung kilala na nga ba natin ang ating Ama at Elohim na siyang nagbibigay ng ating pagpapala. Kilala na nga ba natin ang ating Ama at manunubos na ibinigay ng Ama sa atin na siyang naging dahilan kung bakit tayo po ay nakaalis sa pagkaalipin ng kasalanan. Kilalanin po natin ang nagbibigay ng pagpapala po sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. At ako po'y nananampalataya na pagkatapos po nating maunawaan ang aral na ibinigay ng Rabay, lalo pong magtutumibay ang ating mga pananampalataya. At kung may marinig man po tayong mga aral at mga conviction sa ating mga pangunawa,
tayo po sana ay magkaroon ng kababaang loob na ituwid po sana ng ating Ama sa pamamagitan po ng kanyang banal na Espiritu ang ating mga pangunawa. Dito po sa aklat ng Jeremias, sisimulan po natin ang pagbasa kung totoo nga bang kilala na natin ang ating Ama. Simulan po natin ang kwento ng bayang Israel nung sila po ay pinapangaralan ng mga propeta na ipinadala ng ating Ama sa kanilang buhay nung sila po ay pinili ng Ama na kanyang mga lingkod at maging mga tagapagmana. Ito po, dahil po ihahambing natin ang ating buhay sa buhay na ginanap ng bayang Israel bilang mga lingkod na pinili ng Ama. Dahil kung may pagkakahalintulad po tayo sa bayang Israel, tayo din naman po ay pinili ng Ama sa kalipunan ng mga tao dito sa lupa na manampalataya sa Kanya at makilala natin ang Kanyang mga pagpapala. Tayo po ay biniyayaan ng Ama na maunawaan natin kung sino po ang ipinadala niyang manunubos natin. Kaya talasin natin kung tayo din nga ba ay makakatulad ng bayang Israel sa pagkaunawa sa kanilang Elohim. Dito po sa Jeremias o Yermiyahu or Yermiya chapter 9, sisimulan po natin dito sa verse 2 at saka verse 3. Dito po sa page 845 sa mga mayroon pong ESNY, sabi po niya dito, kung magkaroon ako sa ilang ng patuluyan sa mga naglalakad, upang aking maiwan ang aking bayan at lisanin ko sila, sapagkat silang lahat ay mangangalunya kapulungan ng mga taong taksil. Now, dito po ay ipinapanangis ni Propeta Yermiyahu ang kanyang bayan. Now, tandaan po natin na ang propeta pong si Yermiya o Yermiyahu ay yung tinatawag po nating the weeping prophet. Siya po yung nagluluksang propeta. Dahil ipinagluluksa po niya ang kalagayan ng kanyang bayan. At nakita po niya kung paano po ang ginawang pagtalikod ng bayang Israel sa kanilang Ama at Elohim. Kaya sinasabi dito ni Propeta Yermiyahu ang tinatawag na kinasasakdalan ng kanyang bayang Israel. Dahil dito sa verse 3, sabi niya, at pinamimilantik nila ang kanilang dila gaya ng kanilang pusog. Bakit? Dahil sa kabulaanan at sila'y nagsisitakas sa lupain, ngunit hindi para sa katotohanan, sapagkat sila'y nagpatuloy mula sa kasamaan hanggang sa kasamaan. Bakit? At hindi nila ako nakikilala, sabi ni Amang Yahweh. Now, sino pong nagsasalita dito sa pamamagitan ni Yermiyahu? Si Amang Yahweh po. Sinusumbatan ni Amang Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ang kanyang bayang Israel na pinili niyang kanyang mana. Na sinasabi niya rito na ang kanyang bayang Israel ay gumawa ng kasamaan hanggang sa kasamaan. Bakit? Dahil sabi ni Amang Yahweh, hindi nila ako nakikilala. Now, anong ibig sabihin ni Amang Yahweh na hindi sila nakikilala o hindi siya nakikilala ng bayang Israel? Samantalang ito'y panahon na ni Propeta Jeremias. Samantalang nagsimula ang pagpapala niya sa bayang Israel. Kailan? Mula sa mana ni Abraham. So makikita natin na makaraan po ang ilang daang salinlahi. Makikita natin na dumating yung puntong sinabi ni Amang Yahweh na hindi daw siya nakikilala ng bayang Israel. Ibig sabihin hindi nila kilala
si Amang Yahweh na nagpala sa kanila mula sa lupain ng Ehipto hanggang sa lupang pangako, hanggang sa panahon ni Yeremia? Hindi ba nila kilala kung sino si Amang Yahweh na nagpala sa kanila, na humati sa pulang dagat nang sila'y hinabol ng bayang Ehipto? Bayang Ehipto. Hindi ba nila nakikilala si Amang Yahweh na siyang nagbigay sa kanila ng pagkain sa ilang nung sila'y naglakbay ng 40 years? Hindi ba nila nakilala si Amang Yahweh nang paalisin ni Amang Yahweh ang mga tao sa lupang pangako para sila ay doon tumira? Nakalimutan ba ng bayang Israel ang kanilang Ama at Elohim dahil dito sinusumbatan ni Amang Yahweh ang kanyang bayan na hindi daw siya nakikilala? Bakit? Dahil ang kanyang bayan ay gumawa at nagpatuloy sa paggawa ng kasamaan hanggang sa kasamaan. Now, talasasin po natin sa ating panahon. Tayo din ba ay susumbatan din ng ating Ama na hindi natin siya kilala? Magmula nang tayo po'y nabautismuhan sa tunay na pangalan ng Ama, kinalimutan din ba natin ang ating Ama at Elohim dahil hindi rin natin siya nakikilala katulad ng bayang Israel? Nakalimutan din ba natin kung paano tayo hinango ni Amang Yahweh sa ating mga kasalanan? Nakalimutan din ba natin ang mga kahilingang ating ipinarating sa Kanya nung tayo po'y nasasakdal sa kahirapan at mga karamdaman? Nakalimutan din ba natin ang ating Ama at Elohim na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating araw-araw na buhay? Susumbatan din ba tayo ng ating Ama at Elohim at sasabihin niyang hindi din natin siya nakikilala? Alam po ninyo, maaaring kilala natin ang pangalang Yahweh na pangalan ng Ama. Pero kilala ba talaga natin kung ano ang kaakibat ng kanyang pangalan sa ating buhay bilang isang nananampalataya? Dahil kung kilala lang natin sa pangalan ng ating Ama at Elohim, pero hindi natin ito ibinubuhay, wala pong silbi ang ating pagkilala sa Kanya, dahil baka dumating ang araw, sasabihin ng ating Ama sa atin, hindi din ninyo ako nakikilala. Wag naman po sana. Ano po? Wag naman po sana. Dito sa pangalawang hari ay idagdag pa natin ang sumbat ng Ama nung panahon ng mga Israelita. Pangalawang hari, chapter 17, verse 26. Ito. Pangalawang hari, chapter 17, verse 26. Second Kings 17:26. Sabi niya, kaya't kanilang sinalita sa hari sa Assyria na sinasabi, ang mga bansa na iyong dinala at inilagay sa mga bayan ng Samaria, hindi nakaalam ng paraan ng Elohim sa lupain. Now, sinong tinutukoy dito? Ang 10 lahi. Tinutukoy dito ang kasamaan ng 10 lahi na ibinabalita sa hari ng Assyria kung bakit gayon na lamang ang sumpang inabot ng kanilang lahi. Bakit? Dahil hindi daw nila nakikilala ang paraan ng Elohim. Kaya't siya'y nagsugo ng mga leon. Sinong nagsugo? Ang Elohim nila at Ama. Siya'y nagsugo ng leon sa gitna nila at narito, pinatay sila sapagkat hindi sila nakakaalam
ng paraan ng Elohim sa lupain. Hindi daw sila nakakaalam. Samantalang minana nila ang kanilang pananampalataya sa kanilang ama at Elohim mula sa kanilang amang si Abraham. At kung babalikan natin ang kwento ni Abraham kung bakit pinagpala siya ni Amang Yahweh, dahil ikwinento, ipinangaral at ipinag-utos ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa kanyang lahi. And yet, sinasabi dito, hindi daw nakikilala ng kanyang lahi ang bayang pinili ng Ama sa kanilang Elohim na kanila'y nagpala. Tayo din po ba ay dumarating sa punto na kilala lang natin ang ating Ama at Elohim sa pangalan, pero hindi natin alam o nauunawaan kung hanggang saan ang abot ng kanyang pagpapala? Dito po sa aklat ng mga awit, eto po, kung bakit hindi nakikilala ng kanyang bayan ang kanilang Ama at Elohim. Mga awit, chapter 82, verse 5. Ito po. Mga awit, chapter 82, verse 5. Ito po. Mga awit, chapter 82, verse 5, sabi niya, hindi nila nalalaman ni nauunawa man. Bakit? Sila'y nagsisilakad na paruot parito sa kadiliman. Lahat ng pundasyon ng lupa ay nangakilos. Anong sinasabi niya? Bakit hindi nauunawaan ng kanyang bayan, ng kanilang Ama at Elohim? Dahil daw ang kanilang mga gawa at lakad ay sa kadiliman. Kaya hindi nila nakikilala ang kanilang Ama at Elohim. Bakit? Dahil sa kadiliman ng kanilang mga puso at gawa, nakalimutan nila ang nagpala sa kanila. Tayo din ba ay matutulad sa bayang Israel? Na sa pagkalimot natin sa ating Ama at Elohim, dahil sa ating mga gawa, bagamat tayo ay pinagpapala katulad ng bayang Israel noong panahon nila, hindi nakalimot ang kanilang Ama at Elohim sa pagbibigay ng pagpapala sa kanila. Bakit? Ito pa, dagdag pa natin. Job, chapter 24, verse 13. Ito, dagdag pa natin kung ano pang ginawa ng bayang Israel. Job chapter 24 verse 13. Ito pa. May sinabi din si Iyog sa isang bayang masama. Chapter 24 verse 13. Ito po ang sabi niya. Ito'y sa mga nanganghihimagsik laban sa liwanag. Hindi nila nalalaman ang mga daan niyaon ni tumatahan man sa mga landas niyaon. Anong sabi ni Iyob? Ang mga taong gumagawa ng masama ay mapanghimagsik laban sa liwanag. At alam natin ang kwento na si Amang Yahweh ay liwanag. At sa kanya po ay wala ni katiting na kadiliman. Kaya ang kanyang bayan ay hindi nakakakilala sa kanya dahil ang kanilang mga gawa ay taliwas sa salitang ipinamana ng kanilang ninunong si Abraham sa pananampalatayang minana niya sa ating Ama at Elohim. Alam po ninyo, ang makinig po at magbasa sa aral ng Ama ay wala pong silbi kung ito'y hindi po natin kayang ibuhay ang mga salitang ating naririnig at nababasa. Para lang po itong dumaan sa ating mga tainga. Pumasok sa kaliwa,
lumabas sa kanan. Tayo po ay binibigyang pagkakataon ng ating ama at rabay na makinig sa kanyang aral. Na huwag nating gayahin ang ginawang pagtalikod ng bayang Israel na hindi nila nakilala ang kanilang ama at Elohim. Dahil dito sa aklat ni Isaias ay may sinasabi. Tingnan natin ang salita ni Isaias. Kung paano ipinamulat naman ni Isaias ang kawalan ng tinatawag na pangunawa ng bayang Israel sa kanilang ama at Elohim. Isaiah 59 verse 8. Ito. Isaiah 59 verse 8. Ito pong sabi ni Propeta Isaias. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman. Walang nakakaalam daw sa kapayapaan ng kanilang ama at Elohim. At walang kahatulan sa kanilang mga lakad, sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga buhay, walang kahatulan. Pag sinabing walang kahatulan, hindi nila mapagsino ang katotohanan at ang anong tawag dito? Husgang tama. Yung bang hatol na tama. Yung righteous judgment ay hindi po nila mapaghusga. Wala po silang pangunawa. Kaya ang kanilang mga puso ay walang kapayapaan at walang tinatawag na kahustuhan. Sila'y nagsigawa para sa kanila ng mga likong landas. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakakaalam ng kapayapaan. Ito po ang ginawa ng bayang Israel nung panahon ni Propeta Yesayahu. Ito po'y lahi ng bayang Israel na pinili ng Ama na kanyang bayan at kanyang mana. Now, alam niyo po ba kung bakit nagpatuloy ang bayang Israel sa paggawa ng kasamaan? At baka maaaring ito'y manahin din natin dahil sa ating kawalan ng pangunawa. Alam niyo sa isang tao, mga kapatid, sa ating panahon din, kaysa pati nung panahon ng bayang Israel. The reason being patuloy ang tao sa paggawa ng kasamaan dahil sa sinasabi ni Haring Solomon nung panahon niya. Ito po ang sinasabi ni Haring Solomon. Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Ito po ang sabi ni Haring Solomon. Kung bakit ang bayang Israel ay nagpatuloy sa paggawa ng kalikuan at baka maaaring manahin natin. Alam niyo kung bakit? Ito ang sabi ni Haring Solomon. Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Ito sabi po niya. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Alam niyo, the reason being, ang panahon ng bayang Israel ay hindi tumigil sa paggawa ng kasalanan. Ay dahil hindi agad ibinigay ang hatol ng Ama sa kanila that moment. Pero wag po kayong tinatawag na maging kumpiyansa. Dahil ang hatol po ay ibibigay whether we like it or not. Maaaring hindi mo panahon pero darating ang hatol at the end of the day. Dahil darating ang araw ng Ama sa kanyang paghatol. Dahil sinasabi ni Solomon, dahil ganito ang ginagawa ng tao, dahil hindi agad ibinibigay ang hatol sa paggawa ng masama, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagat sa paggawa ng kasamaan. Para bang iniisip nila crime does not pay. Pero alam po nyo, crime does pay. Maniningil po si Amang Yahweh balang araw. Kaya nga si Solomon din ang nagsabi, binata, kumain ka.
Uminom ka. Gawin mo ang gusto mong gawin na makapagpapaligaya sa iyo dito sa ibabaw ng lupa. Si Haring Solomon po nagsabi noon. Pero tandaan mo, sabi ni Solomon, judgment is coming. Ang kahatulan ng Ama, sabi niya, ay darating. Ito po ang dahilan na hindi naunawaan ng bayang Israel noong panahon nila. Now, ito'y ipinapaunawa ngayon ng ating Ama at ng ating Rabay na huwag nating gayahin ang bayang Israel. Bagamat maaari, siguro, baka magkaroon tayo ng kahit katiting na inkling na gumawa ng kadiliman, ng kasamaan. Dahil baka iniisip natin hindi agad dumarating ang hatol sa atin. Wag po natin gagawin. Wag po nating gawing Russian roulette ang buhay po natin. Ano po? Now, alam po ninyo, may sinabi si Amang Yahweh dito sa Jeremias. Ito po, bilang isang Ama at Elohim, ito po'y masasabi natin na insulto sa bayang Israel at insulto kay Amang Yahweh. Ito po ang sinabi niya. Jeremias chapter 8 verse 7. Ito po sabi niya. Jeremias chapter 8 verse 7. Oo! Nalalaman ng sigwena sa himpapawid ang kanyang mga takdang kapanahunan. Itinulad po niya ang bayang Israel sa isang ibon na sigwena. Sabi niya, ang sigwenang ibon ay alam niya ang kanyang kapanahunan. At ang bato-bato at ang langay-langayan at ang tagak ay nangagmalas ng panahon ng pagdating ng mga yaon. Hindi lang sigwena, ano pag sinabi niya, langay-langayan at tagak, ay alam din niya ang kanilang panahon. Pero anong sabi niya, Mang Yahweh? Ngunit hindi nalalaman ng aking bayan ang alituntunin ng kanilang Ama at Elohim. Imagine ninyo na ang pinili ng Ama na kanyang bayan ay itinulad niya sa mga ibong langay-langayan, tagak at sigwena. Pero mabuti pa nga daw yung mga ibon, alam nila ang kanilang panahon. Pero ang bayang Israel ay hindi nakaalam. Now, tayo kaya, alam natin ang ating panahon na sa ating mga gawa ay may hatol. Huwag po nating isipin na tayo po'y mabibigyan ng free pass sa ating mga gawa. Huwag po nating isipin. Totoo yung sinabi po ni Haring Solomon, na bagamat hindi ibinibigay agad ang hatol sa ating mga gawa, huwag po tayong magkaroon ng inkling or inclination of our mind na gumawa ng kalikuan. Dahil baka sinasabi natin sa ating sarili, hindi agad ibibigay ng Ama ang hatol. Maswerte po, mapalad po tayo kung hindi agad ibibigay. Ibig sabihin nagbibigay ang Ama ng ating tinatawag na pagkakataon para po maitama po natin ang ating mga maling gawa. Pero wag po tayong magkaroon ng kumpiyansa. Ano po? Dahil darating po ang araw na maniningil ang Ama. Ano po? Kaya sabi niya dito, Hosea chapter 4 verse 6, ito ang sinabi ni Propeta Hosea. Hosea chapter 4 verse 6. Ito po ang sinabi niya. Hosea chapter 4 verse 6. Ang aking bayan ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. My people were destroyed for the lack of knowledge. Now, wala tayong excuse.
sa ating panahon. As in, walang excuse ang bayang Israel nung panahon nila. Bakit? Hindi nagpabaya ang Ama sa pagpapadala ng kanyang mga lingkod at kanyang mga propeta para ipaunawa sa kanila ang kanyang mga alituntunin at mga salita. Hindi po nagkulang ang Ama. Pareho lang ng panahon natin. Kaya kayong mga nakikinig, wala rin kayong excuse. Kaya sabi niya, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Now, ito po yung nakakatakot. Kung ikaw daw, na nakikinig ngayon, ay magtatakwil ng kaalaman. Anong sabi niya? Akin namang itatakwil ka upang ikaw ay wag maging saserdote. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Elohim. Anong sasabihin ng Ama sa atin? Akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Ouch. Yun po yung nakakatakot. Na dahil sa ating hindi pagkilala sa ating panahon, ay itatakwil din naman ng ating Ama at Elohim ang ating mga anak balang araw dahil sa hindi natin pagkatuto sa ating panahon at hindi natin ito maituturo sa kanila. Alam po ninyo, tayong mga magulang ay mapalad na pinili ng Ama na maging mga caretaker ng ating mga anak. Now, tayo po ay caretaker lamang ng ating mga anak. Dahil sila ay anak una ng ating Ama at Elohim. Tayo ay caretaker lang. At ang ating obligasyon bilang mga magulang para sa kanila ay ituro sa kanila ang salita ng Ama at ito'y maibuhay nila. At kung itong obligasyon na ito na ibinigay ng Ama sa atin ay hindi natin magawa, anong sabi niya? Kalilimutan din niya ang mga anak na ibinigay niya sa atin na magiging tagapagmana sana natin ng ating mga pananampalataya. Huwag naman sana, ano po? Bakit? Dahil hindi natin dininig ang tinig ng Ama sa ating panahon at hindi natin siya kinilala. Now, may excuse po ba tayo? Yes. Ang excuse po natin, wala tayong time para makinig ng salita. Alam po ba ninyo kung sino ang nagpadala ng baha sa lupa? Genesis chapter 6 verse 7. Ito po. Para makilala. Balikan natin kung anong sinabi ni Amang Yahweh kung bakit siya nagpadala ng baha sa lupa. Genesis chapter 6 verse 7. At sinabi ni Amang Yahweh, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid. Bakit? Sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Now, imagine ninyo, na ulitin ni Amang Yahweh ang salitang pinagsisisihan niya ang paggawa niya sa tao. Now, alam ba natin na ang kwento ito na si Amang Yahweh ang lumipol sa mga naunang tao at nag-iwan lamang siya ng 8? Kung kilala natin na si Amang Yahweh ang lumipol ng mga tao noong panahon sa Genesis, at nag-iwan lang siya ng 8. Anong pagkakaiba natin sa kanila? Kung hindi natin kikilalanin ang kanyang tinig sa oras na ito at tayo'y matuto ng kanyang salita. Dahil ba wala din tayong panahon na makinig ng kanyang salita? Anong pagkakaiba? Wala po. Dahil noong panahon ni Noe, anong sabi niya?
Ang mga tao ay ikinakasal, ibinibigay sa kasalan, kumakain, umiinom, hanggang si Noe ay pumasok sa daong. 10 ng kanyang mga anak at mga manugang, hanggang isara nila ang pintuan ng daong. At dumating ang baha. At nilipol ang lahat dahil sa kawalan nila ng pangunawa. Gusto ba nating mangyari sa ating panahon mula sa panahon ni Noe? Napakasakit man pong isipin, pero mangyayari po sa ating ding panahon. Dahil mismong ang rabay ang nagsabi na ang pagdating ng Ama ay katulad ng panahon ni Noe. Sa panahon na lang natin ngayon, tayo po kung minsan ay hindi makahanap ng panahon para makinig sa salita ng Ama, pero may panahon tayo sa ibang mga bagay na hindi naman kinalalamanan o hindi naman kinabibilangan ng buhay na walang hanggan. Now, kilala ba natin ang ating Ama at Elohim? Kung kilala natin ang ating Ama at Elohim na may kapangyarihang kumitil ng buhay nung panahon ng Genesis, anong pagkakaiba natin sa pangunawa nila at pangunawa natin ngayon? Kaya sabi niya dito sa Jeremias, Micah o Micah chapter 4 verse 12. Micah chapter 4 verse 12. Kilalanin natin si Amang Yahweh, ano po? Kung ano ang kanyang mga ginawa at mga ginagawa at mga gagawin pa. Micah chapter 4 verse 12. Ito po, sabi dito sa Micah. Ngunit hindi nila nalalaman ang mga pag-iisip ni Amang Yahweh, ni nauunawaan man nila ang kanyang payo. Bakit? Sapagkat kanyang pinisan sila na parang mga bigkis sa giikan. Now, alam po ninyo yung bigkis sa giikan? Kung kayo po'y nag-ani na ng palay, at kung paano po tatanggalin ang palay doon sa kanyang uhay, binibigkis po ito. At alam po yung anong ginagawa para maihiwalay yung palay doon sa uhay? Inihahampas po ito sa kahoy hanggang sa mahulog yung mga uhay, yung mga palay. Ganun daw ang ginagawa ni Amang Yahweh sa mga taong hindi nakauunawa sa Kanya. Wag naman sana. Wag naman po sana. Na ngayon pa lang, habang naririnig pa natin ang Kanyang tinig, tayo po sana magkaroon ng tinatawag na pagpipitagan sa Kanyang salita. Kaya sabi niya dito sa Jeremias, chapter 32 verse 27, ito, sabi niya sa Jeremias. Jeremias chapter 32 verse 27. Ito sabi niya dito sa propeta Jeremias. Jeremias chapter 32 verse 27. Ito po sabi niya. Narito, ako si Amang Yahweh, ang Ama at Elohim ng sino? Lahat ng tao. Si Amang Yahweh daw ang Ama at Elohim ng buong sanlibutan. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin? May imposible baga kay Amang Yahweh? Now, kung kilala natin si Amang Yahweh, may imposible ba daw sa kanya, sabi ni Jeremias? Balikan natin ang kwento. Nang magkasala ang bayang Israel, especially nung panahon ni Korah, anong ginawa ni Amang Yahweh?
Nilamon ng lupa ang sangbahayan ni Korah. Tama po ba? Nang magkasala ang mga anak ni Aaron, anong ginawa ni Amang Yahweh? Nagpababa po siya ng amoy at sinunog ang mga anak ni Aaron. Nang tumatakas po ang bayang Ehipto mula sa pagkaalipin sa bayang Ehipto, nung ginawa ni Amang Yahweh, hinati po niya ang dagat. Nang pinarating po ang kanyang bayan sa lupaing pangako, sino pong nakipaglaban sa bayang Israel? Hindi po ba si Amang Yahweh? Now, balikan naman natin sa ating panahon. Noong tayo ay nangangailangan at wala tayong masumpungan, sino ang ating tinawagan nagbigay sa atin ng tulong? May mahirap ba na hindi magagawa si Amang Yahweh sa ating panahon kung tayo magtitiwala? Nung tayo mangailangan ng tulong ng ang ating mga anak ay may mga sakit, sinong ating tinawagan nung wala tayong mapagkuhanan ng ipanggagamot? Sinong nagpagaling sa ating mga sakit? Sinong umalalay sa ating mga karamdaman at mga kahinaan nung panahon kailangan natin ng tulong? May mahirap ba kay Amang Yahweh sa isang taong nananampalataya? Narinig natin ang mga patutuo ng ating mga kapatiran. Napatunayan natin, narinig natin. Now, kilala na ba natin ang ating Ama o hindi pa natin siya nakikilala? Isaiah 43 verse 3. Ito, dagdag pa natin kung kilala na natin ang ating Ama. Isaiah 43 verse 3. Ito po. Isaiah 43 verse 3. Ito po sabi niya, para makilala natin kung sino sa Amang Yahweh sa buhay natin. Sapagkat ako si Amang Yahweh mong Ama at Elohim, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. Now, tandaan natin to, talasasin natin itong ginagawa ni Amang Yahweh sa ating buhay. Ako ang tagapagligtas sa iyo, sabi niya. Aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia, at ang Seba. Now, anong ibig niyang sabihin? Instead na bayang Israel ang malipol at mamatay, anong ipinalit niya Amang Yahweh na kapalit na mamamatay ng bayang Israel? Ang bayang Ethiopia, ang bayang Ehipto, ang bayang Seba. Bakit? Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin. At kagalang-galang at aking inibig ka. Kaya't nagbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Imaginin ninyo ang ginagawa ni Amang Yahweh sa ating panahon. Dumaan ang bagyo. Buhay pa rin tayo. Pero makikita natin, may kinukuha si Amang Yahweh na pantubos sa atin. Bakit ganito tayo pinili ni Amang Yahweh? Sa lipi ng tao dito sa lupa. Panahon ng bayang Israel. Now, may mahirap bang hindi kayang gawin si Amang Yahweh? Kapag tayo ay pumupunta sa mga lugar na ating pinupuntahan at nakakabalik tayo ng payapa, bagamat doon sa pupuntahan natin, sa amin na lang na paglalakbay, ang dami naming nadaan ng aksidente. Pero nakarating kami ng maayos at payapa ng aking asawa. Kanina nga lang pag-uwi ka namin, I drive for almost 23 hours. Wala akong tulog. Halos inaantok na ako sa kalsada, tumatakbo ako ng 120 kilometers an hour. Pero salamat kay Amang Yahweh, nakauwi pa rin kami ng maayos at payapa. Nararamdaman ko po yung tulog ko kanina. Pero every time na mararamdaman ko yung tulog ko, parang may nanggigising sa akin. Imagine nyo, tumatakbo kayo ng 120, 130 kilometers an hour.
Tapos aantuin kayo doon sa gitna ng kalsada. Sinong nagligtas sa amin? Wala pong iba kundi si Amang Yahweh. Sa mga lugar na pinupuntahan natin, sa ating mga anak, hindi ba si Amang Yahweh din ang nagliligtas sa kanila? Anong sabi ni Amang Yahweh? Ibinigay ko ang ibang bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Bakit? Dahil pinili kita, inibig kita, at mahalaga ka sa aking paningin. We are the apple of the eyes of Father Yah. We are His inheritance. Tayo po yung kanyang mana. Sa lahat ng kanyang pinili dito sa lupa, tayo po yung kanyang mana. Tayo po na nananampalataya. Tayo pong pinakapalad sa lahat ng mga nilalang sa lupa na pinili makaunawa sa salita ng Ama. Tayo po yung mapalad. Kung hindi pa po natin alam ang ating Ama. Kaya tandaan po natin, ano po? Kaya bilang pinili at inibig ng Ama, eto ang ipinapaunawa sa atin ng ating Ama. Kung kilala natin ang ating Ama at Elohim, then tayo ay pinili niya at kanyang inibig. At ito ang kanyang gustong ipagawa sa atin. Levitico chapter 18 verse 4. Ito po, balikan natin ang sinabi ni Moses sa mga Israelita bilang piniling Ama at Elohim. Levitico chapter 18 verse 4. Ito pong sinabi niya. Tutuparin nga ninyo ang aking mga kahatulan at iingatan ninyo ang aking mga palutuntunan na inyong lalakaran. Bakit? Ako si Amang Yahweh ninyong Ama at Elohim. Bakit? Dahil ako ang inyong Ama at Elohim. Di ba? Sabi ni Amang Yahweh, ako ang inyong Ama at Elohim. Kaya ikaw na pinili ng Ama ay lalakad sa kanyang mga kautusan, mga palutuntunan, at mga kahatulan. Tayo yun ang kinakausap dito. Ito'y ibinigay ni Moses sa bayang Israel na bilin mula kay Amang Yahweh. Now, naririnig natin sa ating panahon, therefore, panahon din natin na ganapin ang kanyang kautusan. Ito pa, Salmo chapter 95, ito. Kung kilala natin si Amang Yahweh, ito. Ang kanya pang mga bilin at ang kanya mga ginagawa at mga gagawin pa. Psalm chapter 95 verse 7 and 8. Ito po. Salmo chapter 95 verse 7 and 8. Ito. Chapter 95, verse 7 and 8. Sapagkat siya'y ating Ama, meaning si Amang Yahweh, at tayo'y bayan ng kanyang pastulan. We are, ano sabi niya? The people of His pasture. Tayo daw ang bayan ng kanyang pastulan. Maalala natin yung sinabi ng ating rabbi, I am the sheep, sabi ng rabbi. I am the shepherd, and you are the sheep. Kaya sabi na dito, tayo ay bayan ng kanyang pastulan. At mga tupa ng kanyang kapay, tupa ng kanyang kamay. Ngayon, now, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, na wala kayong excuse. Kayong mga nakikinig ngayon sa Messenger at kayong mga nakikinig sa Facebook at sa mga makikinig pa sa susunod na araw, wala kayong excuse. Now, wag niyong sabihin hindi pa ninyo kilala si Amang Yahweh. Kung kilala lang ninyo sa pangalan noon, ngayon kilala na ninyo kung ano ang kanyang magagawa at mga ginagawa at mga nagawa na. If you hear His voice now, sabi niya, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Magkaroon daw tayo ng pangunawa.
Makilala daw natin ang ating Ama at Elohim sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang gawa, at sa kanyang ginagawa, at sa mga gagawin pa. Wala tayong excuse. Na ito pa, Isaiah chapter 44 verse 8. Isaiah 44 verse 8. Ito. Isaiah 44 verse 8. Ito pa, dagdag. Kayo'y huwag mga takot o magsipang hilabot man. Hindi ko ba ipinahayag sa iyo ng una at ipinakikilala na ano? Kayo ang aking mga saksi. May Elohim baga liban sa akin? Nagtatanong ang ating Ama. May Elohim ba kayong alam maliban sa Kanya? Wala, sabi ng ating Ama. Walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot. Dahil ako ang inyong Ama at Elohim, sabi ng ating Ama. Ako ang inyong Ama at Elohim, sabi ng ating Ama. Wala akong kilalang ibang Elohim maliban sa akin. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mangilabot kahit kanino maliban sa akin ay wala ng Elohim. So bakit tayo matatakot sa buhay na ito kung ang ating ang Ama at ang ating Elohim ay ang pinakamakapangyarihang gumawa ng langit at ng lupa? Bakit tayo mababagabag? Anong sabi ng ating propeta Jeremias kanina? May mahirap pa na hindi magagawa si Amang Yahweh. Eto pa. Chapter 40, verse 11. Ito pa, Isaiah pa rin. Isaiah 40, verse 11. Kanyang papastulin ang kanyang kawan, na gaya ng pastol. Kanyang pipisanin ng mga kordero sa kanyang kamay, at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan at papatnubayan na marahan yaong mga nagpapasuso. Sinong magpapastol daw sa atin? Ang ating Ama at Elohim. Ibig sabihin, hindi niya tayo pababayaan sa ating buhay na tinatahak dito sa lupa. Bakit? Si Amang Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Di ba sinabi niya yan sa Salmo chapter 23? Father Yahweh is my shepherd. I shall not want. Hindi ako mangangailangan. Kaya bakit tayo natatakot at nag-aalala sa mga bagay na hindi naman natin dapat alalahanin pa? Dahil kung tayo nananampalataya, Psalm 23 verse 1, si Amang Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang unless kung hindi pa natin kilala ang ating pastol at ang ating Ama at Elohim. Bakit? Salmo chapter 100 verse 3. Eto. Salmo chapter 100 verse 3. Eto pa. Kung kilala nga natin si Amang Yahweh. Kaya, kayong mga kapatid ko na nakikinig ngayon, kung meron kayong mga agam-agam sa inyong puso, kung hindi pa ninyo kilala ang ating Ama at Elohim, I pray na makikilala ninyo siya ngayon. Mga awit, chapter 100, verse 3, ito pa. Alamin ninyo na si Amang Yahweh ay siyang Elohim at Ama. Ano sabi niya? Alamin ninyo. Unawain ninyo. Na si Amang Yahweh ay Ama at Elohim. Siya ang gumawa sa atin. Siya ang lumalang sa atin. Anong sinabi niya sa Genesis? We are made into His likeness. Nilalang po tayo sa kanyang wangis. So bakit tayo mag-aalala sa ating buhay?
Anong sinabi niya sa Mateo chapter 6 verse 33? Ang mga ibon at ang mga bulaklak sa parang ay hindi nakapagdamit katulad ng mga magagandang mga bulaklak. Ang mga ibon ay hindi nangagtanim o nangaggawa man, pero sila binubuhay ng Ama. Kayo pa kaya na nananampalataya? Kaya sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 33, hanapin muna ninyong higit sa lahat ang kaharian ng Ama at ang kanyang katwiran, at ang mga bagay na ating ninanais dito sa lupa ay idaragdag lang sa atin. Bakit? Dahil tayo ay nilalang ng ating Ama at Elohim. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. We are His sheep. We are His people. Tayo ay kanyang mga bayan. Ikaw, ako, tayong mga nananampalataya at nakakilala sa ating Ama at Elohim, 10 ng kanyang bugtong na anak na namatay para sa atin, ay pastulan ng Ama, at ang ating rabay ay ang ating pastol. Kaya sinasabi ng ating rabay, ako ang pastol, kayo ang aking mga tupa. Ulitin natin. Ezekiel chapter 34 verse 31, ito pa. Paulit-ulit na sinasabi ni Amang Yahweh ito sa atin. Bakit? Gusto niyang ipaunawa sa atin. Dahil gusto niyang makilala natin siya sa ating panahon. Ezekiel 34 verse 31. Ito. 34:31. Sabi niya, kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao, at ako'y inyong Ama at Elohim, sabi ni Amang Yahweh. Kayo ang aking pastulan, sabi ng ating Ama. Kayo ang aking mga tupa. Ako ang inyong Ama at Elohim. Hindi po nagkulang ang ating Ama sa pagpapaalala sa kanyang bayan. Ganon din sa ating panahon. Now, dumako naman tayo sa bagong tipan para marinig natin na ang rabay din mismo ay inulit ang mga ganitong kataga. Lucas chapter 12 verse 32. Ito ang sinabi din ng rabay. Nang mapili niya ang kanyang mga alagad, ito ang sinabi din ng rabay. Lucas chapter 12 verse 32. Ito rin ang sinabi ng rabay. Sabi niya, Lucas chapter 12 verse 32, huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama at Elohim ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Now dito'y ipinapangalandakan ng ating rabay at manunubos na tayo ay piniling maging pastulan ng Ama at kawan ng Ama para ibigay sa atin ang kanyang kaharian. Hallelujah. Ito ang ating pangarap. Na balang araw tayo'y titira sa kaharian ng Ama na ipinangako sa mga nakakaalam sa Kanya at nakakaunawa. Tayo po yun. Tayong mga hinirang. Tayong mga pinili na makaalam sa aral ng Ama na ibinigay niya sa ating rabay. Kaya wag po tayo, anong sabi niya, wag kayong mga takot o mangilabot man. Bakit? Eto. Patutuo ito ni Job. Iyog. Job chapter 1 verse 21. Ito ay patutuo ni Iyog. Now, ito'y sinabi ni Iyog nang mamatay ang kanyang 10 anak at mawala ang kanyang kayamanan. Now, tayo sa ating panahon, katulad ng panahon ng mga Israelita, ay nawalan ng panahon. Bakit? Dahil sa ating pagpapagal sa buhay na ito. Tama? Tama.
Pero itong sinabi ni Iyob, chapter 1 verse 21. At sinabi ni Iyob, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad na babalik ako roon. Si Amang Yahweh ang nagbigay, si Amang Yahweh ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Amang Yahweh. Now, anong ibig sabihin ni Iyob? Ang ibig sabihin ni Iyob ay huwag nating ubusin ang ating panahon sa pagpapagal sa lupang ito para lang makamit natin ang mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Ito'y mawawala daw. Bakit? Hindi natin ito madadala sa ating huling hantungan. Now, kung hindi pa natin ito alam na katotohanan sa ating buhay, bakit inuubos natin ang ating panahon sa pagpapagal sa buhay na ito at wala tayong panahon sa pag-aaral sa salita ng Ama? Now, tayo ba'y walang mga pangunawa? O kulang ang ating mga pangunawa? Ilang taon tayo maghahanap buhay para sa ating mga sarili, para sa ating mga anak, para sa ating mga pangarap. Hanggat hindi na natin maihakbang ang ating mga paa at hindi na natin malasahan ang ating kinakain. Alam po ninyo, ako po'y humiling kay Amang Yahweh na makarating dito sa Amerika. Ipinaunawa ko po ang kahilingan ko na ako sana'y maging katulad ni Iyob. Katulad ni Job. Maalala po niyo yung panalangin ni Job nang siya po'y umalis sa kanyang mga magulang, nang siya po'y manalangin papunta doon sa kanyang tiyuhin na si Laban, na kung siya po'y pagpapalain ni Amang Yahweh at makabalik po siya ng maayos sa kanyang bayang pinanggalingan, pagpapalain po niya si Amang Yahweh at kanya ito'y magiging Elohim at Ama. Alam po niyo, nakabalik po si Job sa kanyang pinanggalingan after 20 years in service sa kanyang tiyuhin na si Laban. Malakas pa po si Iyob. O Job, I should say. Malakas pa po si Job na mula sa Job ay pinalitan ng pangalang Israel. Jacob. I'm sorry. It is Jacob, not Job. Si Jacob po yun, tama po. Alam po ninyo, yun din pong pangarap ko dito sa Amerika, na after 20 years makabalik po ako sa bayang Pilipinas at ako po'y mangangaral at tuluyang ipapangalandakan ng salita ng Ama. Kaya sabi ko, in 5 years, ako po'y mag-for-good kasama ng aking darling. Hoping and praying na malakas po kaming dalawa para makapangaral. Huwag po nating ubusin ang ating panahon sa pagpapagal sa ating mga nakikita at mga pangarap sa buhay at tayo'y mawalan ng panahon sa paggawa sa kalooban ng Ama. Kailan po natin tatapusin ang ating mga tinatawag na responsibilidad sa ating mga mahal sa buhay at maaalala natin ang responsibilidad sa ating Ama at Elohim? Sabi ni Iyob, ako'y hubad na babalik doon. Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Sabi niya, hubad akong babalik doon. Anong ibig sabihin to? Si Amang Yahweh ang may kapangyarihang magbigay sa atin ng pagpapala. Si Amang Yahweh din ang may kapangyarihang magkumuha. Ibig sabihin sa atin pong pang-araw-araw na buhay, magtiwala po tayo kay Amang Yahweh. Kung ito po'y gugustuhin niya, ito po'y mangyayari. Pero kung ito po'y hindi niya gugustuhin, maski na ano pong gawin natin dito sa lupa, hindi po mangyayari. Itaga po natin sa bato
Kung hindi papayagan ni Amang Yahweh, hindi po magaganap. Kung hindi pa po natin kilala si Amang Yahweh, siguro naman ay makikilala natin siya. Ganito po dapat ang pangunawa natin sa kapangyarihan at pag-unawa kung sino si Amang Yahweh sa ating buhay. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Salmo 139 verse 14. Eto, balikan natin si Salmo. Psalm 139 verse 14. 139 verse 14. Ito pa po. verse 14. Ito po sabi niya. Ako'y magpapasalamat sa iyo, aking Ama at Elohim, sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. I know you, sabi ni David. Kilala kita, Amang Yahweh. Kilala ko ang iyong mga gawa. Psalm 139 verse 14. Ako'y magpapasalamat dahil ako'y nilalang mo na kakilakilabot at kagilagilalas at ang iyong mga gawa ay kagilagilalas. Kilala kita, sabi ni David. Now, masasabi din kaya natin ang sinabi ni David? Kilala na ba natin kung sino ang ating Ama at Elohim at ano yung kanyang mga magagawa? Kaya sabi niya dito kay Santiago, puntahan naman natin ang bagong tipan. Santiago chapter 4 verse 14. Ito ang sinabi naman ni Santiago. Santiago chapter 4 verse 14. James chapter 4 verse 14. Ito, sabi po niya. Kayo ngang hindi nakaalam ng nangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Kung hindi daw natin alam ang mangyayari sa ating buhay, hindi ba mas makakabuting kilalanin natin nga rod kung sino ang ating Ama at Elohim na siyang pwedeng magpala sa atin sa ating pang-araw-araw? Hindi ipinangako sa atin ang bukas. Narinig po natin yan, ano po? Kung alam natin na hindi ipinangako sa atin po ang bukas, hindi kaya tayo dapat magtiwala sa ating Ama at Elohim na siyang lumalang sa atin at nagpapala sa ating pang-araw-araw? Hindi kaya natin lalong pag-igtingin ng ating pagkaalam sa Kanya at magkaroon tayo ng tinatawag na dagdag panahon sa ating pang-araw-araw na buhay na makilala natin siya? Kung hindi pa tayo nananalangin sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi ba natin dapat dagdagan ang ating pakikipag-usap sa Kanya? Kung dati-rati kilala lang natin ang ating Ama at Elohim sa ating mga pangangailangan, hindi ba dapat kilalanin din natin siya at tayo magpasalamat sa lahat ng ating mga pagpapala? Kung hindi pa natin ginagawa na tinuturuan ng ating mga anak sa Kanyang mga salita, hindi ba panahon na para turuan din natin ang ating mga anak, ang ating mga apo sa pananampalatayang ating minana? Sabi ni Santiago, ang ating buhay ay parang singaw. Mayroon ngayon, pagdarakay wala.
Alam po ninyo, kung mayroong isang bagay na alam ng tao, ito po'y alam niyang mamamatay siya. Alam po natin yun. Ang hindi lang natin alam ay kung kailan. Kaya paglabas po natin sa ating mga bahay, hindi po natin alam kung tayo makakabalik pa. Now, pag kinuha tayo ng Ama sa oras na ito, wala ba tayong pagsisisi sa ating buhay? Nagawa na ba natin ang lahat ng ating mga magagawa para tayo ay magpala ng kanyang buhay na walang hanggan at tayo ay titira sa kanyang kaharian? Kung kilala natin ang ating Ama at Elohim, tayo ba'y magtitiwala sa Kanya o nagtitiwala sa Kanya ngayong narinig na natin kung ano ang Kanyang nagawa, ginagawa, at mga gagawin pa? John chapter 10 verse 26. Ito pong sinabi ng ating rabbi. John chapter 10 verse 26. Yohanan chapter 10 verse 26. Ito po ang sinabi ng ating rabbi. Sinabi po ito ng rabbi sa kanyang mga inaaralan na mga Sanhedrin Council. Ito po sabi niya at sa mga eskriba. John chapter 10 verse 26. Datapwat hindi kayo nagsisisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Now, imaginin po ninyo na ganito rin ang sabihin ng ating rabbi sa atin at sabihin ng Ama sa atin. Hindi kayo nananampalataya, hindi ninyo ako nakikilala, hindi ninyo napag-uunawa ang aking mga salita. Bakit? Dahil hindi kayo ang aking tupa. Now, imaginin po ninyo, kung sa tagal-tagal na ating pakikinig at pag-aaral ng kanyang salita, ay wala tayong napag-uunawa, parang walang nabago sa ating buhay, parang walang conviction sa ating mga gawa. Anong sabi ng ating rabbi? Dahil hindi kayo ang aking tupa. Now, imaginin ninyo, imaginin natin na ito'y sabihin sa atin harap-harapan ng ating rabbi dahil walang nagbabago sa ating buhay. Patuloy pa rin tayo sa pagpapagal sa buhay na ito at wala tayong panahon para kilalanin ang ating Ama at Elohim at ang ating rabbi na namatay sa atin. Now, kung ito'y mangyayari sa atin, ito ang sinabi ng Apostol Pedro. Apostol Pedro chapter 3 verse 10, huwag naman sanang mangyari. Ito, sa mga pinagpapagalan natin, ito ang sinabi ng Apostol Pedro. Pangalawang Pedro chapter 3, verse 10. Simulan natin sa verse 10. Ito, si Amang Yahweh ang lumipol sa sanlibutan sa baha. Sa Genesis. Now, narinig natin yung sinabi ni Haring Solomon na dahil sa ang kahatulan o kaparusahan ay hindi agad ipinararating sa tao, kaya patuloy siyang hindi nananampalataya at patuloy sa paggawa ng kasamaan. Pero sinabi din ni Solomon, na ang hatol ng Ama ay darating. Ito ang sinasabi naman ngayon na Apostol Pedro. Pangalawang Pedro, chapter 3, verse 10, 11, and 12. Datapwat darating ang araw ni Amang Yahweh na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang mga lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.
Now, nasaan ang ating pinagpagalan sa buhay na ito? Now, hindi ba natin nauunawaan ang sinabi ni Pedro sa verse 10? Darating daw ang araw na araw ni Amang Yahweh at ang lahat ng nakikita natin dito sa ibabaw ng lupa ay susunugin sa apoy. Now, nasaan ang ating ipinagpapagal na siyang nagiging sentro ng ating buhay? Now, hindi ko sinabing tayo bang magpagal. Ang ipinapaunawa lamang sa atin ng ating Ama at Elohim. Mateo chapter 6 verse 33. Hanapin muna natin ang kaharian ng Ama at ang kanyang katwiran. Then, gawin natin ang ating pagpapagal. Pero wag nating gawing sentro ng ating buhay ang ating pagpapagal at wala tayong panahon para kilalanin ang ating Ama at Elohim. Wala tayong panahon na gawin ang kanyang kalooban. Wala tayong panahon na ibuhay ang kanyang salita. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito, verse 11, ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Kung ganito ang mangyayari sa sanlibutan at dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi niya, anong anyo ng pagkatao? Yung ating pinagpagalan ay mawawala pala at masusunog sa apoy. Anong isasagot natin sa ating Ama at Elohim na pinagpaguran natin dito sa ibabaw ng lupa? Sasagutin ba natin siya na binigyan natin ng magandang buhay ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga pamangkin, pero nakalimutan natin ang ating Ama at Elohim? Kailan matatapos ang ating obligasyon sa ating mga mahal sa buhay para simulan natin ang ating obligasyon sa ating Ama at Elohim? Now, hindi ko po sinasabing kalimutan natin ang ating mga obligasyon. Ang sinasabi lang ng rabbi, baka hindi pa natin siya nakikilala sa ating panahon. Kaya sabi niya, kung maririnig natin ang kanyang tinig now, sabi niya, huwag nating papagmatigasin ang kanyang puso. Kaya sabi niya sa verse 12, ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Ama. Now, sa ating nananampalataya, ginagawa ba natin ito? Hinihintay ba natin ang kaarawan ng Ama o tayo'y natatakot sa araw ng Ama? Now, tayo daw na nananampalataya, sabi ni Pedro, hinihintay natin. Dahil kilala daw natin ang ating Ama at Elohim na kapag ito'y sinabi niya, ito'y mangyayari. Kaya nga, nung panahon ng mga apostol, pinagsikapan nila na ipangaral ang kanyang mga salita. Secondary lamang, pangalawa lamang ang kanilang ikinabubuhay. Sa ating panahon, alin kayang nangingibabaw? Yung pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay, yung pagmamahal natin sa ating mga anak, yung pagmamahal natin sa ating mga apo, yung pagmamahal natin sa ating mga trabaho, bago ang ating Ama at Elohim. Kaya anong sabi ng rabbi? Ang sino mang magmahal ng higit sa kanyang mga mahal sa buhay, asawa, mga anak, mga magulang, mga ari-arian, ay hindi karapat-dapat na tawaging mga lingkod. Now, kilala na ba natin ang ating Ama at Elohim?
Pahayag chapter 3 verse 3. Ito. Pahayag chapter 3 verse 3. Kilala na ba natin ang ating Ama at Elohim? At ang ating manunubos na namatay para sa atin? Pahayag chapter 3 verse 3. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. Wala po tayong excuse. Isasama ko sarili ko. Narinig natin, nabasa natin, tuparin natin. Magsisi ka kung mayroon po tayong mga ginawa na secondary lamang ang Ama. Balikan natin ang sinabi ng ating Ama at Elohim. Mahalin natin si Amang Yahweh na ating Ama at Elohim ng ano? Ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Mateo chapter 22, verse 36 and 37. Narinig po natin yan. Binasa lang kanina na kapatid na Romano. Ano po? Na wala tayong excuse. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, meaning pag hindi na natin gagawin ang kalooban ng Ama, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo nalalaman kung anong panahon, paririyan ako sa iyo. Huwag naman sana. Huwag naman po sana. Ano po? Tayo po'y narito na sa ating pananampalataya. Tayo'y binigyang palad ng ating Ama at Elohim na makilala natin siya. Tayo ay binigyang palad ng ating rabay na makarinig ng kanyang aral. Then, lubusin natin ang ating pangunawa sa ating Ama at Elohim at sa ating rabay. Na gawin natin ang mga salitang ating narinig at mga salitang ating nabasa. Kaya sabi niya, Salmo chapter 95. Puntahan natin ang Salmo chapter 95. Binasa na ito kanina pero inulit ng rabay. For what reason? Ito ang dahilan. Salmo 95. Balikan natin ang Salmo 95 verse 8. Inulit na ito, binasa na kanina ito. Pero inulit na 2 beses ng rabay. Alam niyo kung bakit? Ito. Balikan natin ang chapter 95 verse 8. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Gaya sa Meriba, gaya ng kaarawan ng masa sa ilang, nang tuksuhin ako ng inyong mga magulang, tinikman ako at nakita ang aking gawa. 40 taong namanglaw ako sa lahing yaon at aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi nalalaman ang aking mga daan. Anong sabi ng Ama? Naghintay ako sa kanila for 40 years. Now, ilang taon kayang hihintayin ng Ama sa atin? After 40 years, wala pong natira. It's too late for them. Huwag naman po saan ano po. Bago po gunawin ng ating Ama ang sanlibutan sa baha, ilang taon nangaral si Noe? 120 years. From the time na nagsabi po si Amang Yahweh kay Noe, nagugunawin niya ang lupa. Bagamat hindi niya sinabi kung anong klaseng paggunaw ang gagawin niya. That was when Noe is 480 years old. Dumating ang baha ng si Noe ay 600 years old. For the span of 120 years, nangaral si Noe at si Matusila para ang tao ay magsisi sa kanilang mga gawa at kilalanin ng ating Ama at Elohim.
Now, sa ating panahon, ilang taon kaya sa ating buhay, maghihintay si Amang Yahweh para makilala natin siya at ang kanyang mga gawa. Balikan po natin yung sinabi ni Santiago, ang ating buhay ay para lamang singaw. Meron ngayon, maya't mayay wala. Kilala na ba natin ang ating Ama at Elohim? Kaya sabi niya dito, Pangalawang Hari, chapter 22, verse 13. Pangalawang Hari, chapter 22, verse 13. Ito po ang sinabi. Nung panahon ni Hosea, ni Yosiyahu, chapter 22, verse 13. Itong tagpo ng panahong ito, o itong yugto ng panahong ito, ay nang matagpuan ng panahon ni Haring Yosiyahu ang kasulatan sa salita ng Ama. Etong sabi niya, Pangalawang Hari, chapter 22, verse 13. Kayo'y magsiyaon, isanggunin ninyo kay Amang Yahweh. Ako, sabi ni Yosiyahu, ang bayan at ang buong Yehuda. Bakit? Tungkol sa mga salita ng aklat na ito na nasumpungan. Bakit? Sapagkat malaki ang pag-iinit ni Amang Yahweh na nabugso sa atin. Sapagkat hindi dininig ng ating mga magulang ang mga salita ng aklat na ito na gawin ang ayon sa lahat na nasusulat tungkol sa atin. Na wala tayong excuse. Narinig natin ang aral ng rabay. Nakilalanin natin ang ating Ama at Elohim. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y nilikhang kawangis niya. Siya ang ating pastol. Kaya't hindi tayo nagkukulang. Walang mahirap sa kamay ni Amang Yahweh. Walang imposible sa kamay ni Amang Yahweh. Tayo ang kanyang mana. Ibinigay niya ang ibang bayan bilang tubos sa ating buhay. Ipinapaunawa niya sa atin na bagamat ang gawa ng taong ay hindi agad ibinibigay ang kaparusahan, sinasabi naman niya na ang kanyang kahatulan ay darating at ang kanyang hatol ay apoy para sunugin ang sanlibutan. Ano ba ang ating pinagpapagalan? Kaya sabi niya dito, verse 17, ibaba ko lang ang verse 17, parehong aklat. Sapagkat kanilang pinabayaan ako, sabi ni Mang Yahweh, nagsunog ng kamangyan sa mga imahe ang iyong mga magulang, upang ipamungkahi nila ako sa galit sa lahat na gawa ng kanilang mga kamay. Kaya't ang aking pag-iinit ay mag-aalab sa dakong ito at hindi mapapatay. Huwag naman sana. Nakita natin ang galit ni Amang Yahweh sa lahing Israel nang siya'y hindi kinilala ang kanyang mga salita. Now, ito po'y aral sa atin, na huwag mangyari sa atin ang nangyari sa bayang Israel. Tayo po sana ay makaunawa, Kaya sabi niya dito sa Salmo 106 verse 40, ito po, Salmo 106 verse 40. Psalm 106 verse 40. Sabi, Psalm 106 verse 40. Ito po, sabi niya. Kaya't nag-alab ang pag-iinit ni Amang Yahweh laban sa kanyang bayan. Now, ito ang bayan na sinabi niya kanina sa Jeremias na kanyang inibig, kanyang iningatan, at kanyang tinubos
mula sa mga bayan. Anong ginawa niya? Nang siya'y hindi kinilala ng kanyang bayan, nang kinalimutan ng kanyang bayan kung gaano siya pinagpala ng kanilang Ama at Elohim, ang pag-iinit ni Amang Yahweh ay gayon na lamang sa kanyang bayan at kinayamutan niya ang kanyang pamana. Now, imagine ninyo na yung dating inibig ng Ama, yung dating iningatan ng Ama, yung dating itinabi ng Ama na kanyang mana, ngayon ay sinabi niya, dahil sa kanilang hindi pagkilala, ay kinayamutan niya ang kanyang tinanggap na mana. Wag naman po sana. Wag naman po sana. Ano po? Tayo po sana ay makaunawa sa ibinibigay na aral ng ating rabay. Kaya sabi niya dito sa pahayag, eto, ang rabay ang nagsasabi nito. Ha? At kung ito'y sinabi ng rabay, itaga natin sa bato. Ito'y magaganap. Pahayag chapter 6 verse 17. Ito po ang sinabi niya. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan at sino ang makatatayo? When that day comes, not if, it is when. Hindi po if, kundi ang tanong kung dumating. Nung sabi niya, sinong makatatayo? Kaya sabi po niya dito sa Hebrew, huling talata ko na po ito, pangalawa sa huling talata. Hebrew chapter 3 verse 12. Sabi po niya, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Now, sabi niya, mag-ingat kayo. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Baka mayroon daw po sa atin, sama ko sarili ko, ang hindi pa nakakakilala sa ating Ama at Elohim. Yung mga walang pangunawa dahil walang pananampalataya. Baka meron daw sa atin. Ha? Na naghihiwalay sa inyo sa Ama na buhay. Mayroon daw po ba sa atin ang maghihiwalay sa atin sa pagkilala natin sa ating Ama at Elohim? Wag naman po sana, ano po? Wala po sanang sa atin. Pero sabi niya, kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon, now, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Wag naman sana. Wag naman sana. Ano po? Mga kapatid ko, ito po ang aral ng ating rabay. And I'm hoping and praying na sa ibinigay po niyang aral, kilala na natin ngayon ang ating Ama at Elohim. Ang nagmahal sa atin at nagmamahal sa atin. Ang nag-ingat sa atin at nag-iingat sa atin. Ang kumuha ng tubos na kapalit ng ating mga buhay. Ang nagpapala sa atin sa ating pang-araw-araw. Ang ating pastol na nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Ang ating Elohim at Ama na siyang gumagabay sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid ko, I pray na kilala natin ngayon ang ating Ama at Elohim na siyang ating dapat kasadlakan ng lahat ng ating mga pagpapala, spiritual, physical, at financial. Sa Kanya po nagmula. Huwag po nating hayaang siya din ang bumawi. Gawin po natin ang kautosang ating narinig at nabasa. Gawin po natin ang mga salitang ating narinig. Gawin po natin ang mga pangunawa na ipinaunawa sa atin ng ating rabay, na tayo sana ay maging karapat-dapat na magmana ng kanyang kaharian
Bakit? Dahil tayo ang kanyang mana. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat. At sana po tayo pong lahat ay maging karapat-dapat na tumanggap ng magpapalang buhay na walang hanggan at tayo'y titira lahat sa kaharian ng Ama balang araw. Hallelujah. Salamat po. Magandang hapon po o magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. Shalom. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid.